Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa halamang ito na isinasangkap ang mga dahon sa nilulutong tinola? Pampalasa sa pagkain at pampagana, lalo na nga sa mga taong mahilig sa maanghang. Ito ang halamang sili o Capsicum annum. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala pampalasa sa pagkain ang tinataglay nitong halaga, sapagkat maging ito man ay mahusay na tradisyonal na medisina at nagtataglay rin ng natatanging mutya ng kalikasan na nagtataglay rin ng pambihirang bisa. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, at mga kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Sili, chili pepper, red pepper, bell pepper, paprika o Capsicum annum. Ilan lamang iyan sa mga tanyag at kilalang tawag sa mga klase ng sili. Isang klase ng munting halaman, kadalas ay tumataas ng hanggang 2 metro. Mayroong mga makikintab na dahon at puting mga bulaklak na animo nga ay star. At syempre, ang kilala nating napakaanghang nitong mga bunga. Subalit hindi lahat ng klase ng sili ay maanghang. Bawat variety o klase nito ay mayroong iba't ibang level ng init, flavor at anghang na nasusukat nga sa pamamagitan ng Scoville Scale. Ang Trinidad 7 na mayroong 1 million SHU at ang Trinidad Scorpion Butch Tea na may 1.5 million SHU at ang Pepper X na 2.6 naman, ang tatlo sa pinakakilalang maanghang na sili sa buong mundo. Subalit bakit nga ba maanghang ang mga sili? Ito ay sapagkat ang sili ay nagtataglay ng kemikal na capsaicin na siyang nagpapainit sa ating mga panlasa. Ito nga ay matatagpuan sa puting bahagi sa gitna ng sili na kadalas ay kinakabitan ng mga buto nito. Ayon din sa pananaliksik, ang sili o ang ligaw na sili ay ginagamit na rin ng mga sinaunang tao, mga 8,000 taon na nga ang nakararaan. Kadalasang gamit sa kusina ang sili, pinapatuyo, ginagawang pickle, o di kaya naman ay powder, at ginagamit nga bilang pampalasa. Ginagamit din ito sa mga cosmetics at sa kilala nating pepper spray. Gayun din ay ginagamit nga ito bilang tradisyonal na medisina ng mga Mayan at Aztec para sa asma, sakit ng ngipin, at saka mayroong ubo. Mainam itong antioxidant, antimicrobial, at antifungal, at gayon din ay pinaniniwalaang mainam para sa may mga sakit sa puso at cancer. Ginagawa ring houseplant ang ilang klase ng halamang sili. Subalit maliban pa rito, ang sili pa lang ito ay maaaring magtaglay rin ng isang natatanging mutya, isang buto nito na naging bato, na maaari mong ang makuha sa bunga ng mga sili. Subalit ang mutyang ito ay kakaiba at napakabihira lamang na makuha, na kahit nga ubusin mo ang mga bunga ng sili sa inyong bakuran, kung hindi naman ito ipagkakaloob sa iyo ng kalikasan, ay wala ka ring mapapala. Ang mutyang ito raw ay mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Mainam din itong pantaboy ng kamalasan at mga negatibong enerhiya sa paligid na siyang dahilan kung bakit mainam nga itong gamiting pampaswerte sa kapirahan. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng mayroong sili? Kung sakali na makakita ka nito, ay maaari mo itong ibalot sa pulang tela o kaya naman ay sa bulak at parating dalhin. May nakagat ka na bang parang matigas na bato habang kumakain ng sili? Dahil baka ito na ang tinataglay nitong mutya, subalit hindi mo lamang alam. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba.
i-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hello, what's up? Your best here. Sino nga ba sa inyo ang hindi pamilyar sa gulay na alugbati? Isang klase ng masustansyang gulay na kadalas ay isinasangkap sa pagluluto ng munggo. Subalit maliban sa mga nutrisyong hatid nito, ay maging ito rin pala ay mayroong tinataglay na mutya, ang mutya ng alugbati. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at kung paano nga ba ito makukuha? Iyan ang ating pag-uusapan. Ang alugbati o Basilia alba ay ang isang klase ng succulent na halamang gumagapang at kadalas ay kinakaing gulay. Hindi masyadong paborito ng ilan dahil nga sa malaway nitong tekstura. At bago natin pag-usapan ang tinataglay nitong bertud o mutya, ay atin munang alamin ang mga pangkalahatang pakinabang nito para sa ating mga tao. Batid mo ba na ang alugbati o ang gulay na alugbati ay isang gulay na nag-uumapaw pala sa mga nutrisyon? Nagtataglay ito ng iron, phosphorus, potassium, calcium, vitamin B9, C, A, protein, antioxidant at mga mineral na kailangan ng ating katawan. Ayon nga sa pag-aaral sa UP Davao, ay napag-alamang mabisang panlaban pala sa lumalaking problema sa malnutrisyon ang gulay na ito. Mainam din ito para sa kalusugan ng ating puso upang mapanatiling masigla ito at malayo sa stroke at ilang heart problems. Makatutulong din ang gulay na alugbati upang malabanan natin ang depresyon at labis na pag-iisip sapagkat ito ay mayaman sa folate. Magpapabagal din ito sa tsansa ng maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease o dementia. Gayon din para sa mga nagbubuntis, ito ay mainam na kaining gulay. Maganda rin ang alugbati sa kalusugan ng mata. Nagpapapayat, nagpapababa ng blood pressure level, at higit sa lahat ay nagpapabagal ng ating pagtanda at agarang pagkulubot ng inyong mga balat. Mayaman din ito sa antioxidant, kaya naman isa itong immune system booster at marapat na kainin ng lahat. Subalit ang gulay ring ito pala na alugbati ay madalas na nating nakikita at mabilis din lamang tumubo ay mayroon din palang tinataglay na mutya, ang mutya ng alugbati. Ito ay isang itim na bato na halos kasing laki rin ng mga buto nito at maaaring makuha nga sa mga hinog nitong bunga. Subalit napakabibihira lamang at kung sadyang ipagkakaloob nga sa iyo ng kalikasan. Kung sakaling makasumpong ka nga nito ay mainam itong magagamit na pampaswerte at panghatak ng pera at mahusay lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Ang bertuding ito ay mainam na pangontra laban sa mga lalang ng tao at ilang mga salamangka. Pinaniniwalaan din na kung meron ka nga nito ay animoy nakatutulong ito upang magmukha kang bata o mas bata sa paningin ng iba. Ibalot lamang ito sa itim na tela bilang pangontra at pulang tela naman kung gagamitin mong pampaswerte. Isang bertud na napakabibihira lamang matagpuan, subalit napakainam. Ikaw, may kakilala ka ba na nagtatanga ng mutyang ito? Ngunit kung hindi mo nga ito masumpungan, sa pagkain mo pa lamang ng gulay na alugbati, ay hahaba na ang iyong buhay. Ikaw, kumakain ka rin ba ng gulay na alugbati? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.